pagsubok. Abraham, tumingin ka sa langit at masdan mo ang mga bituin. Nakikita mo ba iyan? Ganyan karami ang iyong magiging lahi. Aking Panginoon, magkakaanak ko ba ang isang lalaking 100 na ang tanda tulad ko? Ang asawa mong si Sarah ay magkakaanak ng isang lalaki at tatawagin mo siyang Isaac. Makikipagtipan ako sa kanya at sa kanyang lahi magpakailanman. Aking Panginoon at Diyos, Abraham, isama mo ang iyong kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta ka sa lupain at umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Panginoon, gusto mong ihandog ko ang kaisa-isa kong anak na si Isaac? Lipas sa mga taon, nanganak si Sarah at lumaki malusog si Isaac. Isaac! Ama! Ang pinakamamahal kong anak. Sabi mo nga, Ama, na sinabi sa iyo ng Panginoon na magiging kasing dami ng bituin sa langit ang magiging lahi mo. Hindi lamang iyon ang unang pagkakataon na kinausap ako. Dahil sa iyo, anak. Maraming taon noon namin hinintay ni Sarah. Subalit, napakatagal ibigay ang anak na ipinangako sa amin ng Panginoon. At isang araw, mahal kong Panginoon, Babalik ako sa 1 taon at sa ganito ding panahon at pagbalik ko'y may anak na siya. Kung kailan pa tumanda na ako magkakanak. May mga di pa bang kayang gawin ng Diyos? Sinasabi ko sa iyo, babalik ako sa 1 taon at pagbalik ko, may anak na siya. Hindi po ako tumatawa. Huwag ka nang magkaila, Sarah. Abraham, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac at mapunta kayo at ihandog mo siya sa akin. Isaac! Isaac! Gising na, Isaac! Halika, sumama ka sa akin. Saan po, Ama? Ito ay espesyal na kahilingan ng Diyos. Tayo lamang dalawa kailangan umalis. Panginoon, bigyan mo ako ng kalakasan para magawa ang hinihiling mo sa akin. Ama, Diyos na ang maglalaan ng tupa para sa Kanya.
Abraham, huwag mong saktan ng bata, huwag mo siyang saktan. Natitiyak na akong handa ka na sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo pinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak. Anak! Mahal kong anak! Anak! Anak, kuhain mo ang tupa para sa pag-aalay. Nagbigay ng pang-alay ang Panginoon at sa pamamagitan nun, dadami na ang iyong lahi at pagpapalain ko sila sa mundo. Lahat ng iyon dahil sumunod ka sa akin. Si Esau at si Jacob. Anak ko! Daya mo! Lumapit ka nga dyan, Isaw! Panalo ako! Hindi mo nangyari, Isaw. Kasi sinigo mo ako. Ako ang tunay na nanalo. Ako ang nanalo. Di mo matanggap dahil pamborito kanina. Bawiin mo yung sinabi mo. Totoo naman, di ba? Tama na, si Esau ang nauna, kaya siya ang may karapatan. Pangalan yung nagmamanang doble kaysa ikalawang anak. Siya rin ang namumuno sa pamilya. Naiintindihan mo ba yung Jacob? Pinagpala ang ating pamilya, sinabi ng Panginoon sa aking amang si Abraham na tumingin sa kalangitan at Ilang beses na namin yan narinig, Ama. Sabi ng Diyos kay Abraham, tumingin ka sa kalangitan at bilangin mo ang bituin kung kaya mo. di niya karami ang magiging lahi mo. Kaya at lahat ng sasabihin ng Diyos ay sa'yo magmumula, Esau. Anak, mahuli ka na natin lulutuin para sa napunan. Ama, kaya ko rin naman mga aso. Alam ko, Jacob, ngunit may sugat ang iyong tuhod. Isa pa, mahina ka. Magiging gumito ka lang sa bahay at gumawa ng ibang bagay. Lumakad ka ni Esau bago ka bababutan ng bagyo. Opo, Ama. Nagugutom na ako. Wala akong mawala sa ganitong panahon. Tiyak magagalit ang aking ama. Ina, mas pinapabura ng ama si Esau. Mahal ka niya ako. Hindi lamang niya maunawaan na mahal ka rin ng Panginoon. Ikaw ang pinili niya. At isang araw, pamumunuan mo ang isang bansa. Ngunit di ba't si Esau ang tagapagmana? Dapat siya maging pinuno. Kagustuhan ng Panginoong Diyos ay ikaw ang maging tagapagmana. At nalalapit na ang panahon. Naalala ko na nagdadantao pa ako sa inyo ni Esau. Nagtutulakan kayo sa tiyan ko. Nagsisipaan at nag-aaway. Nakakatuwa kayo nagkakagulo. Nag-aalala ko ng husto at humingi ng karunungan sa Panginoon. Panginoon, kung ngayon pa'y ganito na nangyayari sa akin, bakit pa ako mabubuhay? 2 sanggol ang dala mo sa loob ng iyong tiyan. Larawan ng 2 bansa na magiging magkalaban. Magiging higit sa mas malakas ang bata kaysa sa nauna. Kaya maglilingkod ang mas matanda sa kanyang mas batang kapatid. Ikaw ang nakababatang kapatid na sinasabi ng Panginoon at isang araw, pagsisilbihan ka ni Esau. Tingnan na niluluto mo. Gusto mo nito? Bigay mo muna sa akin yung mamanahin. Bigay mo nga sa akin yan. Bigay mo muna sa akin yung karapatan. Karapatan, ibenta mo sa akin. Kapalit ng isang masarap na pagkain. Akin na nga, akin na. Bigay mo muna sa akin yung mana. Isali mo sa akin ang karapatan bilang ng unang isinilang. Oo na, akin na. Paano ikaw pagiging panganay? Mamamatay naman sa gutom. Ngayon, sumumpa kang. Ngayon na. Oo na, sumusumpa na ako. Akin ang pagkain. Salamat, kapatid.
Pagkatapos ng ilang panahon, Ayun kay na, pumunta raw ako dito upang mapalaya sa panganib. Dito daw muna ako na ilang taon. At wala akong kinuha sa pamilya mo, no, na hindi binigay sa akin. Di ako naniniwala sa'yo. Kinausap ako ng Panginoon sa panaginip at ang sabi niya, magbalik ka na sa lupain ng iyong mga magulang at mga kamag-anak at sasamahan kita at pagpapalain. Umaasa akong di nagtanim si Esau ng galit sa akin dahil sa nagawa ko noon. Noon, niloko ko ang aking ama na sa akin ibinigay ang basbas. Mayroon makapatawaran sa ginawa kong yun? At pagkatapos, binusbasan ako ng aking ama na nararapat ay kay Esau. At matapos yon, hindi na raw ako mapapatawad at nais akong patayin. Pinadala ako rito ng aking ama at ina para manirahan sa tiyo kong si Lamat. Hanggang sa nalalapit ng pagkikita naming dalawa, pag nakita ko siya, ibibigay ko kay Esau ang handog ng kapayapaan upang magawa niya akong patawarin. Tama yan, anak. Sinunod mo ang utos kong gayahin Huwang. Nalaman ni ama na nililin lang ko siya. Kapag ako kanyang hipo, hiyak na ako itutumpa niya kaysa ako'y basbasan. Hayaan mo ako ang magpasa ng kanyang baril. Sino ka ba sa mga anak ko? Ako po si Esau, ang panganay yung anak. Ginawa ko pang yung mga utos, maaaring nila ako basbasan. Lumapit ka nga rito. Ang tinig kay Jacob, ngunit ang bisig kay Esau. Maaari mo pa akong halkan, anak. At pagkatapos, binasbasan ako ng aking ama na nararapat ay kay Esau. At matapos yon, hindi na raw niya ako mapapatawad at nais akong patayin. Pinadala ko rito ng aking ama at ina para manirahan sa tiyo kong si Lamat hanggang sa mawala ang galit sa akin ni Esau. Nalalapit na ang pagkikita naming dalawa. Pag nakita ko siya, ibibigay ko agad kay Esau ang handog na kapayapaan upang magawa niya akong patawarin. Sinunod ba ng mga alipin ang utos kong ibigay ang handog sa kapalit mo si Esau? Panginoon, nag-aantay na po si Esau at ang 4 na rantawan. Tama ang kutob ko. Galit pa rin siya sa akin. Bitahan mo ako. Bubukal liwayway na. Hindi kita bibitawan hanggat di mo ako binabasbasan. Anong pangalan mo? Ako. Mula ngayon, Israel lang itatawag sa'yo. Hindi na ako. Kapagkat nakipagbuno ka sa Diyos sa mga tao, hindi kayo nagtagumpay. Kapatid ko! Patayin lahat ng lalaking bata! Gabayan ka ng Panginoong Diyos, anak ko. Miriam, sundan mo ang kapatid mo. Manet! Manet! Paalisin lahat ng tao. At nais kong walang makaalam nito. Ano, prinsesa? Ano yan? Isang sanggol? Oo. Siya ang magiging hari ng Ehipto. At nais kong galangin mo siya kagaya ng paggalang mo sa akin. Ang ipapangalan ko sa kanya ay Moses. Dahil nagmula siya sa tubig. Itapon mo. Masunod, Manalena.
Hindi inaasahan ng panahon na ang bata ay lalaki sa loob ng palasyo ng Ehipto hanggang Tumayo ka! Wag po! Tumayo ka! Sumunod ka! Wag! Sabi wag! Ay, sasan ako! Ina! Alam ko na totoo na ako isang anak ng alipin! Hindi ka anak ng isang halipin, Moises. Anak kita. Hindi ka anak ng isang halipin. Kita. Anak! Palayasin si Moises! Hindi! Anak! Says Moises, huwag kang lumapit at manatili ka sa kinakatayuan mo. Ako ang Diyos ng mga nunong, Diyos ni Abraham, Jacob, at Isaac. Nakita ko ang labis na paghihirap ng aking mga tao sa aking bayan. Pupuntahin kita sa parayon upang palabasin ang mga tao sa Ehipto. Ngunit paano ako makakapunta? Malupit ang paraon sa Ehipto. Bakit niya ako pakikinggan? Huwag kang mag-alala. Hindi kita papabayaan. Ito ang gawin mo. Pumunta si Moises sa Ehipto at nakipagtunggali sa parao gamit ang tungkod na ahas. Hindi ko papalayain ng mga tao sa bayang ito. Kaya isinagawa ng Diyos ang mga salot. Pinalaya ang mga nasa Ehipto. Kapatid, paano tayo makakatawid? Huwag kayong mag-alala! Bibigyan tayo ng daan ng ating Panginoon! Panginoon, bigyan niyo kami ng daan! Panginoon, tulungan mo kami! Sumunod kayo sa akin! Dalawang buwan ang nakalipas. Ang 10 utos ng Diyos. Mahigit 2 buwan na ang nakalipas mula nung itinakas mo kami sa Ehipto. Pero wala kaming dinanas, kundi uhaw at gutom. Paano kami mabubuhay kung wala na kami papakain sa pamilya namin? Wala kaming tubig na maiinom. Oo nga! Pakiusap, kailangan yung manampalataya sa Panginoon. Pinagkalooban tayo ng Diyos ng pugo na magutom tayo sa ilang. Pinangako ng Diyos sa kapatid ko si Moises na mabuti pa ng mga alipin kami. Araw-araw kami pinapakain ng mga Ehipto. Tama yun! Hindi tayo pinadala dito upang mamatay.
magtiwala tayo at ipagkakaloob ng Diyos ang lahat. Sabi nga niya, magpapaulan ako ng tinapay mula sa langit. Moises, tignan mo ito. Ang tawag dito ay mana. Tinupad na ng Diyos ang kanyang pangako. Tinapay na sapat para sa lahat. May makakain na tayo! Salamat! Moises, bakit ikaw lang kinakausap ng Panginoon? Kailan ba kayong matututong magtiwala? Malapit na nating marating ang bundok ng Sinai at doon ako hihingi ng patnumbay mula sa Diyos. Paano tayo makakasiguro na alam ni Moises kung saan niya tayo dadalhin? Siguro, pinapaikot niya lang tayo. Oo nga, pagod na ako. Ito ang sasabihin mo sa mga Israelita. Nakita mo ang ginawa ko sa mga Ehipsyo. Nakita niya rin kung paano ko kayo dinala rito. Kung susundin niyo at magiging tapat sa ating kasunduan, kayo ang magiging bayang hinirang. Ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo ay aking tinatangi. Kayo'y gagawin kong isang kaharian, mga pari at bansang banal. Yun ang sabi ng Panginoon. Pasang-ayon ba kayo? Susunod ba kayo sa ating pagtiban at pagsundo sa Diyos? At nananalig ba kayong tutuparin niya ang kanyang pinangako sa kanyang bayan? Susundin namin lahat ng utot ng ating Panginoon. Kung sa gayon, magsipagganda kayo mula sa araw na ito hanggang bukas. Kailangan niyong laban ang inyong mga damit mula sa makalawa. Si Yahweh pababa mula sa bundok ng Sinai. Tandaan niyong lahat, may mga alituntuning binigay ang Diyos mula sa banal na araw na ito. Walang lalampas sa guhit o hahawak sa bundok habang naroroon siya. Tingnan niyo, nandito ang Panginoon. Hello nga, narito siya. Hala. Totoo nga. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos, nagpalabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa bulkan. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng anumang imahe na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Makinig kayo! Binibigyan ng Panginoon kanyang mga utos. Moses, ikaw na magsalita sa amin at makikinig kami. Huwag na ang Diyos at baka kami mamatay. Sa pamamagitan ng mga dugong sinunog mula sa alay, itinatalaga ko ang altar na ito na ipinagawa sa akin ng Panginoon. Bakit ako ng Diyos sa tuktok ng bundok upang kunin ang mga batong kinasusulatan ng kautusan? Kasama sa akin si Josue. Aaron, ikaw muna ang mumuno sa kanila. At na pong araw na natin siyang hindi nakakausap. Paano tayo nakakasigurong babalik pa dito si Moises? Ayoko na sumunod sa mga utos niyo kahit kailan. Gawa na lang tayo ng sarili nating Diyos. Tama, yun ang nakikita natin at nahahawakan. Naubos na pasensya namin. Tinalikuran na tayo ng Diyos. Kinalimutan na niya tayong lahat. Huwag! Sabi ng Diyos, bawal ang mga rebulto. Meron siyang binigay ng mga patakaran. Ginawa ang patakaran para suwayin. Sige, papayag na ako. Ipunin lahat ng gintong hikaw at palamuti. Baba kayo lahat sa akin. Moises, magmadali ka. Moises, magmadali ka. Pumalik ka ng bundok
napakasama ng mga taong inilikas mo mula sa Ehipto. Inalikuran nila agad ang aking mga utos. Hayaan mo ngayon na ipamalas ko sa kanila ang matindi kong galit. Hayaan mong lipunin ko sila. Ikaw at ang iyong lahi ay gagawin kong isang malaking bansa. Mga sumasamba sa Diyos-Diyosan! Ngayon, dito! Makawa pa ako sa Panginoon na huwag lipunin ang kanyang bayan! Bakit nagawa niyo ang gantong uri na kasamaan? Ngayon, kung sino na nananalig sa Diyos ay lumapit sa akin! Taong yun ay mga sawain ng aklan. Ngunit tanggapin niyo lang kami at patawarin bilang inyong bayan. Nakikipagsundo akong muli sa bayan ng Israel. Sa harapan nilang lahat ay gagawa ako ng mga himalang hindi pa nangyayari sa daigdig. Mamamangha ang mga bayang nakapalibot sa inyo at kanilang mababatid na ako ang gumawa ng mga kamanghang-manghang bagay na ito. Dahil dito, makikita ng mga Israelita kung gaano ako kadakila. Sundin niyo na ang mga inuutos ko ngayon